searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Kasi tayo, at tayo magpuri sa ating Panginoon. And sabi nga kanina, sabi sa prayer, let everything that has breath praise the Lord. May hininga ka ba? May hininga ba tayo? Check mo yung katabi mo kung may hininga ba. Amen. Because we are joyful na truly na si Christ ang reason for this season. Amen ba? We will sing praise. We will exalt to the one, to the highest.
the Lord of Lords, and the King of Kings. Glory to the newborn King. Peace
other people, Jesus, no other name. The name above all names, Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. His whoever slow and courage in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, we are surrendered. We declare and say, in the name above all names, be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. And shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, praise the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. His love and courage in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, we are surrendered. We declare and say, at the name above all names, be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other than the name above all names. Be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, there's healing in the precious name of Jesus. There is power. There's power in the mighty name of Jesus. We all speak. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty, to Jesus we declare. At the name above all names, higher, give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other than the name above all names. Higher, give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other than the name above all names. Higher, give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Oh. We sing hallelujah to Lord of Lords. We sing hallelujah to the King of Kings, the glorious, the majestic one. Jesus, it's all about you. Yes, Lord, it's all about you. The reason why we sing, the reason why we worship Jesus. Jesus, you are the reason why we live. You are the reason why we walk in faith. For you, God, there is nothing that is impossible. All
things are possible to you, O God. For you, O God, in you, we became faithful, and right now, we are so happy and we are proud that we are called citizens of Christ because of you, Jesus. Oh, come, faithful, joyful and triumphant,
only thing that we have right now in my heart, in our hearts, is to celebrate your goodness. That we are glad that you have saved us, Panginoon. Thank you, O God, because the prophecy has been fulfilled, O God. That you are the reason for this season. Because of the Lamb, we are saved. Because of our Savior, we are now experiencing grace. And right now, the thing that we have is right now is happiness. The only thing that we have, oh God. And right now, we're only singing that we adore you, Jesus. That we adore you, Jesus. More than our hearts, more than our flesh, because you alone deserve all the glory, deserves all the honor and praise. Hallelujah. Yes, Lord, we adore you, Father God. We give our reverence, our worship, and our respect unto you, Father God, this morning. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat na pag-alayan ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri at ng aming pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa aming pong mga buhay. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang dahilan sa panahon na meron po kami ngayon. Ikaw ang dahilan, O Diyos, kung bakit kami ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito. You are the reason, O God. You are the reason that we have in this season, O God. Lord, salamat po dahil ikaw ay naparito upang kami ay iligtas. Ikaw ay naparito upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala. Ikaw ay naparito upang kami ay bigyan ng isang buhay na kaayaya at buhay na ganap. Kaya minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila at lahat, Panginoon, O Diyos, ng pagsamba. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming pong gawain sa lugar na ito. Muli mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na kami ay muling lumakas. Kami ay muling makasumpong ng pag-asa. At kami, Panginoon, ay patuloy na makakita ng mga kahanga-hangang gawa mo sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba
sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Pakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil muli tayo po ay Kanyang idinako sa lugar na ito. Di ba ang sarap magpuri sa Diyos? Ang sarap na ating pong patuloy na itinataas ang pangalan ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, yung ating pong inawit kanina na awiting iyon, hindi lamang po inaawit iyon dahil ugmang-ugma sa panahon na meron po tayo. Dahil ngayon ay araw ng Kapaskuhan. Pero alam niyo ba na isa sa pinakamagandang words na ating pong kailangan mabigyan ng pansin doon sa awitin na ating pong sama-samang inawit, yung salitang we adore Him. Amen? Na kung ating pong titignan ang salitang ito ay meron pong malaking bahagi sa ating pong mga buhay. At sa umagang ito, ihanda po natin yung ating pong mga sarili sa pagtanggap at pakikinig ng salita ng Diyos dahil ako po'y naniniwala na muli tayo po ay katatagpuin ng Diyos at tayo ay pagpapalain ng Diyos ng kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak na katabi kita ngayon. Parang yung iba yata wala sa tabi nyo. Amen? Mukhang pumunta na sa kanilang mga ninong at ninang. Masyadong maaga. Praise God. So, alam niyo po, ito na po yung pinakihintay ng maraming mga tao. Lalo-lalo na yung mga kids. Dahil ngayon po ay Kapaskuhan. At mamayang gabi, tayo po ay magsama-sama ng ating bawat membro ng ating pong pamilya para pagsaluhan ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Pero gaano man kadami ang inyong mga ihahanda at pagsasaluhan mamayang gabi, huwag niyo pong kakaligtaan na bigyan ng pansin yung pinaka-importante ng pagsasalo mamayang gabi. Sino po? Ang ating Panginoong Hesukristo. So, we encourage everyone na mamayang gabi po, bago po natin i-enjoy yung mga blessing, mga provision ng ating pong Panginoon, huwag natin kakalimutang manalangin, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Amen? Praise God. So, nais ko po buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa mga oras na ito at tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Noong nakaraang linggo po, pinag-aralan po natin yung isa sa dahilan kung bakit ang ating pong Panginoong Hesus ay naparito ay ang kahalagahan ng tinatawag na pagpapatawad. Na tunay nga ang bawat isa po sa atin ay nakaranas din kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating pagkakasala at kung paano tayo nilinis ng Diyos sa lahat ng ating pong mga karumihan. So sa oras na ito, nais ko pong pagsaluhan po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Mateo, Kabanatang 2, mula sa talatang 1 hanggang 12. In Matthew chapter 2, beginning verse 1 up to verse 12. Ito po yung panahon na inahanap ang batang isiningilang, na ang batang ito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa wikang Tagalog, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem
Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nais ko pong bigyan po natin ng pansin. Hihinto lamang po ako ng konti po dito. Ang ating pong Panginoong Hesus ay ipinanganak sa ang lugar? Sa lugar po ng Bethlehem. Na kung ating pong titignan, the word Bethlehem means a place of bread. A place of provision. No? At sabing ganoon, may mga pantas na naglakbay at inahanap itong batang ipinanganak na ito. At meron silang iisang layunin kung bakit nila inahanap ang batang ito. Una ay dahil napag-utusan sila ni Herodes na hanapin ang batang sanggol na ito. Dahil noong mga panahon na iyon, si Herodes ay takot na takot dahil sa propesiya, ay merong isang batang lalaking ipanganganak at siya ang tatawaging hari ng mga hari, at Diyos ng mga Diyos. So as a king, si Haring Herodes ay takot na takot dahil baka maagaw sa kanya ang pagiging hari sa bayan ng Israel. Kaya ang utos ni Haring Herodes, hanapin ang lahat ng mga batang lalaking ipinanganak at ito ay papatayin. Pero, yun ang utos ni Herodes at nung dumating sa lugar kung saan naroon ang batang ito, ito yung layunin ng mga pantas na ito, bagamat merong utos sa kanila si Haring Herodes. Sabi ganon, in verse 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. One of the reason kung bakit ipinanganak si Jesus at naparito si Jesus ay hindi lamang para tayo ay ligtas sa kapahamakan at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapatawad ang ating mga kasalanan at malinis ang lahat ng ating karumihan, kundi isa sa mga dahilan kung bakit naparito si Jesus, dahil ito rin yung dahilan kung bakit nilalang ng Diyos ang tao, is to worship Him. Amen? Para sambahin ang Diyos na buhay. Okay? Ito yung dahilan nung si Adan at si Eva ay nandoon sa hardin. Araw-araw, nagkakaroon sila ng pakikipagniig, meron silang tinatawag na oras na pakikipagtagpo sa Diyos. Na kung ating pong pag-aaralan na maigi, yun yung oras to spend time with God and to talk with God and to worship the living God. Okay? In verse 3, tuloy po tayo. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinupon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So makikita po natin, hindi aksidente, na nung panahon na iyon, na habang naghahanap ng matutuluyan si Joseph at si Mary, ay wala silang mahanap at sabi nga po ng Biblia, walang available na bahay panuluyan. Okay? At sila po ay
na napadpad sa lugar ng Huda, sa lugar po ng Bethlehem. At sabi nga po ng banal na kasulatan, si Jesus ay pinanganak sa isang sabsaban. Okay? Sa isang lugar na hindi kanais-nais. But, bakit inalaw ng ating pong Panginoon na hindi sa ibang lugar mapunta at mapadpad si Joseph at si Maria? At bakit sa Bethlehem ipinanganak si Jesus? Hindi sa ibang lugar. Alam niyo po, walang nangyari sa buhay ni Maria at ni Jose at maging ni Jesus na ito po'y aksidente. Ang lahat ng ito ay nasusulat at itinakda ng ating Panginoon. Amen? So walang pangyayaring nagaganap sa ibabaw ng lupa na ito ay nangyari by chance. Ang lahat ng ito ay itinakda at ito'y pinahintulutan ng ating pong Panginoon. So, maging sa buhay po natin, walang mga pangyayari na nagaganap at nangyayari sa ating pong mga buhay na by chance. Whether we like it or not, decision mo man yan o hindi, yan ay gawa man ng tao at sino man ang may gawa at nangyari yung mga bagay na yan, lahat ng iyan ay itinakda ng Diyos at lahat ng iyan ay pinahintulutan ng ating pong Panginoon na mangyari at maganap. Ibig sabihin, walang aksidenteng nangyayari at nagaganap sa buhay ng tao. Dahil maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng mga ngaral. There's a season for everything. No? May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay sa silong ng langit na itinakda ng Diyos na makapangyarihan. Okay? In verse 7, sabi po dito, nang mabati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin. Ako man ay pumunta roon at sumambarin at sasambarin sa batang iyon. Sunod. Ang bituin ay nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. In verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata, inihandog nila sa kanya ang mga dali nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. So sa ating pong napakinggan at binasang salita ng ating pong Panginoon, hindi lamang nakasentro dito ang mga karakter na si Jose at si Maria at ang ating pong Panginoong Jesus, kundi nakasentro din dito ang mga pantas. The wise men. No? Ang mga matatalinong mga tao. At sabi po dito, itong wise man na ito, itong mga wise men na ito, ay sila yung naghanap doon sa batang ipinanganak. Alam niyo ba na ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga tao na meron pong matinding karunungan at katalinuhan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. At dahil sa katalinuhan na meron po sila, namuhay sila
na they were considered na sila po ay mga taong matatalino. Example po dyan ay si Enoch at saka si Noah. Ano ba ang ginawa ni Enoch at saka ni Noah? Bakit sila ay inantulad sa mga taong matatalino? Sabi po ng banal na kasulatan, Enoch and Noah, they decided to walk with God in their time, while many people in their day refused to acknowledge the living God. Ang dahilan kung bakit sila tinawag na mga matatalino, dahil sila ay namuhay na kasama ang ating pong Panginoon. Ibig sabihin, sila ay namuhay sa panuntunan ng Diyos. Sila ay namuhay na ang kinikilalang Diyos ay walang iba kundi ang Diyos na lumalang ng langit at ang lupa. The great I am, Yahweh. No? Bagamat sa kanilang panahon, marami ang mga tao na hindi ina-acknowledge ang ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? That's the reason why they considered to be a wise man. Sumunod na tao na itinuring na matalino ay walang iba kundi si Ruth. Si Ruth po ay manugang na babae ni Naomi. At nung mamatay ang asawa ni Ruth at naghirap ang buong sambayanan ni Naomi kasi maging ang asawa din ni Naomi ay namatay na rin at sila ay namuhay sa ibang lugar. So kailangan nang bumalik ni Naomi sa kanyang lupang sinilangan. At sinabi ni Naomi sa kanyang manugang na si Ruth, humiwalay ka na sa akin at pumunta ka sa gusto mong puntahan at mag-asawa ka ng gusto mong maging asawa. Binibigyan kita ng pahintulot. Parang ganoon ang sinasabi ni Naomi sa kanyang manugang na si Ruth. Pero merong mga pananalita at merong action itong si Ruth na dahil sa kanyang ginawang iyon ay naturingan siya na siya ay isa sa mga matalinong karakter sa Biblia. She is wise enough to say to her Jewish mother-in-law itong mga katagang ito. In Ruth chapter 1 verse 16. Tingnan niyo po ang sagot ni Ruth sa kanyang mother-in-law na si Naomi nung siya ay pinapaalis na at maghiwalay na silang dalawa. Sabi ni Ruth sa kanyang biyanang si Naomi, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. So makikita po natin sa mga pananalita ni Ruth sa kanyang biyanang si Naomi because Naomi ay isang Israelita. Samantalang si Ruth ay isang pagano. No? Pero sabi niya, kung sino yung Diyos na kikilalanin ng kanyang biyanan na si Naomi at kung sino ang sasambahing Diyos ng kanyang biyanang si Naomi, yun din ang kanyang kikilalaning Diyos at sasambahing Diyos. So ganun pala, pag kinilala mo ang Diyos na buhay, si Yahweh, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, pag sinamba mo ang buhay na Diyos, the great I am, ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kapatid, maihantulad ka kay Ruth na pwede kang tawaging matalinong
babae o matalinong lalaki. Sumunod si Andrew. Bakit siya tinawag? And he was considered as a wise man. Kasi si Andrew, nung siya'y makakilala sa ating Panginoon at nasumpungan niya ang ating Panginoong Jesucristo, he is wise enough to share Jesus to other people and to bring other people to Christ. Ano? So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. And then, sumunod si David. Sino naman si David? Bakit siya naging wise noong mga panahon na yon? Dahil sa panahon ng kawalan, hindi siya tumitigil na kanyang idinideklara. At ito'y makikita po natin sa Psalms chapter 23, "The Lord is my shepherd. In Him I shall not be in want." Kanyang idinideklara lagi sa panahon ng kawalan na ang Diyos ang kanyang dakilang pastol. Nasa Diyos na kanyang kinikilala, hindi siya magkukulang. Hindi siya mawawalan. Bakit? Kasi kilala niya na ang Diyos na kanyang sinasamba ay ang kanyang great provider. Si Mary. Sino si Mary? Si Mary po ay sinabi ng Biblia na turingan siyang matalino dahil nung dumalaw si Jesus sa tahanan ni Maria at ni Marta, ano ang ginawa ni Mary? Siya ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig siya ng pangangaral ni Jesus. Ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos ay mga taong matatalino. At ang pinakauli, the wisest man that ever lived. Sino po yun? Si Solomon. Si Solomon, ang pinakamatalinong lalaki o tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. So meron po tayong tatlong bagay na matututunan sa buhay ng tatlong matatalinong lalaking ito na umalis, sumunod sa utos ni Haring Herodes na hanapin ang batang sanggol na ito na ipinanganak. Una, na dapat nating matutunan dito sa talatang ito na ating pong binasa. Wise man has the desire to approach Jesus in their lives. Ang taong matalino raw ay merong pagnanasa lagi na lumapit sa Diyos na buhay. Matalino daw ang tao na ang laging hinahanap ay ang ating pong Panginoon. Nang desire ng kanyang puso ay laging paglingkuran at sambahin ang Diyos na buhay. Di ba sabi po ng Biblia, hangal ang taong hindi binibigyan ng pansin ang Diyos sa kanyang pong buhay. Kaya nga, mapalad po tayo. Dahil nung kimatok ang Diyos sa pintuan ng ating mga puso, pinagbuksan natin ang Diyos at pinapasok natin siya sa ating pong mga buhay. Amen? Alam niyo po, yung pagpunta niyo po dito tuwing araw po ng linggo, hindi lamang tayo pupunta dito dahil gusto nating umawit ng mga awiting makalangit. Hindi para lamang makita tayo ng mga kapatiran, kundi isa sa dahilan kung bakit tayo dumadako sa bahay panambahan dahil nais nating makalapit sa ating pong Panginoon. Dahil naniniwala po tayo, ang Diyos, ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan ay nandito sa apat na sulok ng lugar na ito. Naniniwala ba kayo?
Naniniwala ba kayo na every time we gather in this place, nandito ang presensya ng ating pong Panginoon? Bakit ko po nasabi yon? Dahil yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pag merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y nandoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga, sa unang parte ng ating pong gawain tuwing araw po ng linggo, nandoon yung ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Why we need to approach Him into our lives? Dahil po, tayo ay kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Yun po ang katotohanan. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang dahilan kung bakit kailangan nating lumapit sa Diyos, dahil kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Hindi sapat ang mga tao na meron po tayo. Hindi sapat ang miyembro ng ating pamilya na meron po tayo. Hindi sapat ang mga material na bagay na meron po tayo. Kailangan natin ang ating pong Panginoon. At ito pa ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. In Romans chapter 3 verse 23, dahil lahat ng tao ay nagkasala, kailangan nila ang Diyos sa kanilang pong buhay. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi sapat ang mga taong meron po tayo sa ating pong buhay. Hindi sapat yung mga material na bagay, yung kayamanan na meron po tayo. Hindi sapat yung mga mabubuting gawa na ating pong nagawa sa ating pong mga buhay. Dahil lahat daw ng tao ay nagkasala. At lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating pong Panginoon. So kahit anong effort ang ating pong gawin, kahit anong mga mabubuting bagay ang ating gagawin, kulang ang mga bagay na iyon para makaabot tayo sa pamantayan ng ating pong Panginoon. So ito yung dahilan. Pag kayo ay nagkaroon ng kaunawaan na kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin, no? Talaga naman, ilalapit mo natin ang ating sarili sa ating pong Panginoon dahil hindi natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili. At ito pa, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Alam niyo ba na ang bunga ng kasalanan ay ano? Kamatayan. So hanggat wala si Kristo sa buhay ng tao, ang tao na yan ay mapapahamak. Dahil ang tao ay likas na makasalanan. Lahat tayo ay may mga kahinaan, may kapalpakan sa buhay. In Romans chapter 6 verse 23, sabi ganon, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung ito'y nauunawaan natin, itong mga salitang ito, hindi tayo magdadalawang isip na tayo ay lumapit sa isang buhay na Diyos, sa Diyos na mapagmahal, sa Diyos na kayang-kaya niya tayong patawarin sa lahat ng ating po mga kasalanan. At ito pa, in John chapter 14 verse 6, why we need to approach Him. Sabi ganun, I am the way, the truth, and the life. Siya daw ang daan
ang katotohanan at ang buhay. At walang makakaparoon sa Ama maliban sa Kanya. So kung siya lamang ang tunay na daan at nag-iisang daan, kapatid, kailangan talagang lumapit tayo sa Diyos at kilalanin natin siya na siya ang Diyos na nagliligtas. In Acts chapter 4 verse 12, kung bakit why we need to approach Him, Jesus, sa ating po mga buhay. Sabi ganoon, salvation is found in no one else. Ang kaligtasan ay matatagpuan at masusumpungan lamang sa nag-iisang pangalan. At kaninong pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat sabi dito, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Na walang ibang pangalan daw na ibinigay sa tao na siyang ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang pangalan ng iyong tagapagligtas? Mamaya makikita po natin na siya lamang talaga ang ating tagapagligtas at siya lamang talaga ang karapat-dapat na tumanggap at pag-alayan ng ating pagsamba at pagpupuri. So, wise men, ang taong matalino raw ay laging lumalapit sa ating Panginoon. At ito po, kaya kanina, bless na bless ako nung pagpasok ko, inaawit itong awiting ito. Bagamat ito'y awiting laging kinakanta pag sumasapit ang araw ng Kapaskuhan, pero hindi ko alam na ito pala yung aawitin ng ating worship team sa umagang ito at ito pa yung last song nila. Number 2, wise men adore Him. The word adore means to praise Him, to worship Him, and to thank Him. In Psalms 126 verse 3, sabi nga nun, the Lord has done great things to us, whereof we need to be glad. Dahil daw ang Diyos ay maraming mga magaganda at kahangahangang bagay ang Kanyang ginawa sa ating po mga buhay. So ano dapat daw natin gawin? Dapat tayong magalak, matuwa, magpuri, magpasalamat at sumamba sa Diyos na buhay. Alam niyo si Haring David, tuwing dadako siya sa bahay panambahan, siya ay laging excited. Lagi siyang excited dahil ramdam na ramdam niya yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon, kaya lagi niyang sinasabi, enter His gates with thanksgiving. Enter His gate with praise, with worship. Kaya siya rin na nagsabi na, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Alam niyo kapatid, kahit anong tindi ng pinagdadaanan mo, pagsubok at problema sa iyong buhay, pag dumako ka sa bahay panambahan ng Diyos, yung lungkot,
yung panghihina na meron ka, kapatid, mapapalitan yan pag ikaw ay dumako sa templo ng Diyos, sa bahay panambahan tuwing araw ng linggo na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil maraming mga bagay na kahanga-hanga ang ginagawa ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. So huwag tayong makakalimot na patuloy na magpasalamat, magbigay ng papuri at magbigay ng pagsamba sa ating Panginoon. So wise men adore Him. Tignan niyo po, itong tatlong pantas na ito, the three wise men, nung makarating na sila sa lugar ng Bethlehem, sa may sabsaban, kung nasaan ang batang sanggol, sabi po ng Biblia, the wise men, when they entered the house and saw the child, they knelt down and they worshiped the child. Nung sila ay makarating daw sa lugar ng Bethlehem, nung sila ay pumasok sa bahay kung nasaan ang batang sanggol na ito, at sabi ng Biblia, nakita nila yung batang sanggol na kalong-kalong ng kanyang inang si Maria. But the Bible says, but when they entered the house, and when they saw the child, they knelt down and worshiped the child. Amen? So kanino sila nag-alay ng papuri, ng pagsamba at ng pasasalamat? Kay Jose? Kay Maria? Hindi, sabi nga nun, when they saw the child, and who is this child? Jesus! When they saw Jesus, the baby Jesus, they knelt down. Nagpatira pa. At sinamba yung bata. Alam niyo po, sa isang individual, mahirap sumamba at mahirap sa isang tao na mag-alay ng kanyang papuri at pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon pag ang tao na yan ay tao mapagmataas. Pero pag ang tao ay punong-puno ng kapakumbabaan, hindi siya mahihirapan manikluhod at magpatira pa sa isang buhay na Diyos. Alam niyo po, itong tatlong pantas na ito, kung tutusin, may karapatan silang magmayabang. May karapatan silang magmataas. Kasi wise men sila, pantas sila. Sabi nga ng Biblia, sila yung mga tinatawag pag merong gustong malaman ang hari ng mga panahon na yon. Kasi sila yung mga tao na marunong tumingin kung ano na yung panahon na meron po sila. Pagtingin lamang nila ng kalawakan, alam nila kung uulan o hindi. They know how to interpret the sign. Ano? Itong mga pantas na ito. At alam niyo po, sabi nga nun, when they saw the child, not only they worship the child, but they knelt down. Nagpatira pa. Okay? Alam niyo po, pag naririnig po natin yung salitang nagpatira pa o naniklohod, ito'y sinyales at pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kaya nga, mahihirapan ang tao na lumapit sa Diyos at sambahin ang Diyos na buhay kung ang tao na yan ay hindi marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. So, the key to adoration and worship is humility. Alam niyo, tuwing tayo dadako sa bahay panambahan na ito, tuwing tayo nagtataas ng kamay, umaawit, ng mga awiting papuri at pagsamba sa Diyos,
hindi tayo pwedeng magtago sa ating pong Panginoon. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa Diyos. Sa tao pwede kang magkunwari, pero sa Diyos lahat, alam niya ang kondisyon ng ating pong puso. That's why the key for real adoration and worship is humility. Every time we come to God, every time we adore Him, every time we give praise and thanksgiving unto Him, we need to humble ourselves. Dahil walang sino mang individual ang pwedeng magmalaki sa Diyos. Dahil ito po ang katotohanan. Apart from Him, we cannot do anything. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Kailangan maging dependent po tayo sa Diyos na buhay. Amen po ba? Hindi natin pwedeng pagmalikehan ng ating Panginoon. Kaya nga tuwing tayo dadako sa presensya ng Diyos, kailangan natin na magpakumbaba sa Diyos. Ibaba natin yung ating mga sarili. Ibaba natin yung ating pride. Hayaan natin na ang Diyos ang patuloy na dumaloy sa ating pong mga buhay. So humility is the key to adoration and worship. Pangatlo, una, wise men still approach Him. Pangalawa, wise men adore Him. Pangatlo at panghuli, a wise man adorn Him. Kanina, adore Him. Ngayon naman, a wise man adorn Him. Nang ibig sabihin, offering something unto the Lord. Nung nahanap na ng mga pantas itong batang sanggol na ito, di ba? Sabi ko nga kanina, when they entered the house, anong ginawa nila? They worship the child. Sila'y nagpatira pa sa bata. At matapos silang sumamba sa bata at magpatira pa sa bata, anong sumunod na pangyayari? Anong sumunod na pangyayari? Sumunod na pangyayari, ito po. They open the gifts and give it to the child. Binuksan daw nila ang kanilang mga daladalang handog o regalo. At kanino ibinigay? Sa nanay? Sa tatay? Ngayong Pasko nga pag yung mga bata nagpunta sa mga bahay. Mamamas ko po. Di ba? Lalo na kung maliit pa yung bata, sino kasama? Si nanay. Okay, mamamas ko po. Lalo na bukas. No? Lilibot, kasama yung nanay. Okay, si tatay. Oh. Sinong bibigyan ng regalo? Ng aginaldo? Yung bata. Pero sinong kumukuha? Yung nanay. Pero bibihira na pag merong inilibot na bata, ang binigyan yung nanay. Kadalasan ang binibigyan, sino? Yung bata. Dito po, pagpasok nila sa tahanan at numakita nila bata, matapos na sambahin at magpatira pa sa bata na si Jesus, binuksan nila ang kanilang regalo at kanino binigay? Sa bata. Nagbigay sila ng regalo, ng handog. They offer something to Jesus. At sabi nga ng Biblia, ito yung kanilang ibinigay. They entered the house and they saw the child with his mother Mary and they bowed down and worshiped Him. Then they opened the treasure
and gifts. And their gift is gold, frankincense, and myrrh. Ang taong matalino daw, pag pumunta sa presensya ng Diyos at sumamba sa ating Panginoon na buhay, hindi siya pupunta na walang daladalang offering sa Diyos. Amen? Dahil ang pinuntahan nila hindi si Maria, hindi si Jose. Ang pinuntahan nila yung great provider, yung pinagmumulan ng lahat, ang makapangyarihang Diyos na nagmamay-ari ng lahat, na kayang-kayang pagpalain ang sino mang pagpapalain ng buhay na Diyos. Kaya challenge ko po sa bawat isa, gaano man kahirap ang buhay, kahit meron kang pangangailangan, kapatid, every time you come into this place para sumamba sa buhay na Diyos, wag na wag kang pupunta at sasamba sa Diyos na wala kang daladalang handog para sa Kanya. Amen? Dahil pag meron kang daladalang handog at ito'y ibinigay mo sa Diyos na nagpo-provide ng lahat, mararanasan mo ang isang bukas na kalangitan. Lalo-lalo na sa taon ng 2024. Kahit na marami sa atin nalulungkot, nangangamba dahil walang pagdaloy ng tubig, maraming mga sakahan, mga lupa, mga bukirin na hindi masasaka ngayon. Ano na ang buhay natin, kapatid? Ang buhay natin na hindi nakasalalay sa mga bagay na yan na ating nakikita. Pag ang buhay natin ipinagkatiwala natin sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, sa Diyos na magpuprovide ng lahat ng ating pangangailangan, at kikilalanin mo siya na siya ang iyong Jehovah Jireh, ang iyong El Shaddai, kapatid. At tuwing ikaw ay dadako sa kanyang bahay panambahan, ikaw ay mag-aalay ng anumang handog sa Diyos, hindi ka magkukulang. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa every time we come into this place. Dahil tayo pumupunta dito para sumamba sa buhay na Diyos, huwag tayong dadako sa lugar na ito na wala tayong ihandog sa Kanya. Dahil anumang bagay na ibinigay natin sa Diyos, ibabalik niya siksik, liglig at umaapaw. Sabi nga, 100-fold return. Alam niyo po, pag naunawaan po natin ang bagay na ito, hindi tayo maghihirap at hindi tayo magkukulang. Dahil yung mindset po natin ay hindi na nakatuon sa mga bagay na merong limitasyon. Yung mindset po natin ay nakatuon na doon sa pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hindi siya mauubusan. Amen? Walang nabahabang crop na naglagay ng anumang handog sa ating pong Panginoon. Alam niyo, itong bagay na ito ay dapat nating matutunan kasi ang ating pong Diyos ang mismo ang unang gumawa nito sa atin. Siyang unang nagpakita ng ehemplo. Paano niya ipinakita itong ehemplong ito? John 3:16. Alam natin ito. Lagi natin napapakinggan, pero inuunawa ba natin maigi kung bakit merong ganitong salita ng Diyos dito sa John 3:16? Baka ang binibigyan lamang natin ng pansin dito yung word na love. Hindi. Meron pang isang word na napakalaga dito nung ibinigay niya ang kanyang anak. Sabi nga nun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. His only Son. Ibinigay niya. Hindi niya pinagdamot, hindi niya pinagkait.
Hindi niya sinarili. Ibinigay niya para kanino? Sa iyo at sa akin. Okay? So, merong pagbibigay. Merong pagre-release ng isang mahalagang bagay. Ang ating pong Panginoon, para sa iyo at para sa akin, para ano? Para tayo ay hindi mapahamak. Pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, itong espiritu ng pagbibigay ay hindi lamang nangyayari tuwing sumasapit ang araw ng Kapaskuhan. Kundi ang espiritu ng pagbibigay ay magiging lifestyle po natin. Kapatid, hindi sapat na ikaw ay nagiging generous sa ibang tao. Dapat una sa lahat, maging generous ka sa Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Maging generous po tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil hindi natin kayang i-outgive ang Diyos na makapangyarihan. So bilang konklusyon sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, na ang mensahe ng Pasko ay paglapit kay Kristo Jesus. Ang mensahe ng Pasko ay pagsamba kay Kristo Jesus. Ang mensahe ng Pasko ay pagbibigay. Amen? Ulitin ko. Ang mensahe ng Pasko ay paglapit kay Kristo Jesus. Ang mensahe ng Pasko ay pagsamba kay Kristo Jesus. And lastly, ang mensahe ng Pasko ay mensahe ng pagbibigay. Sa umagang ito, alam ko po na ang Diyos ay kanina pa nangungusap sa bawat isa po sa atin. Saan man sa tatlong ito, kayo kinakatagpo ng Diyos. Hayaan nyo na itong mga salitang ito ay patuloy na mag-manifest sa buhay po natin. At pag ito'y naisapamuhay po natin, makikita po natin ang magiging epekto nito sa ating pong mga buhay. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. At tayo po ay magbigay ng pagsamba, paggalang sa isang buhay na Diyos. Thank you, Jesus. Pwede ba nating awitin yung chorus na huli natin kinanta kanina? Let us adore our God. Thank you, Lord. Sige po, itaas po natin ang ating kamay. Tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Thank you, Lord. Sa ating pong pag-awit ng chorus na ito, hayaan natin na sa ating pong pagkakatayo ay maibigay natin ang lubusang pagsamba po natin sa Diyos na siyang dahilan kung bakit meron pong season, meron po tayo ngayon. Hallelujah. Yes, adore Him. Open your mouth, open your heart, and adore Him. Yes, adore Him. Yes, Lord, we adore You. Yes, open your mouth. Adore Him. Hallelujah. Let's adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
Urababayende. Shikarababayanda rabasukurababayanda. Urababayanda sikarababayende. Yes, open your mouth, adore Him. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, kung paano ka sinamba ng mga pantas, hindi lamang sila nagpatirapat na niluluhod sa iyo, kundi, O Diyos, pati buhay nila ay kanilang ibinigay sa iyo. Hindi na sila bumalik pa sa dati nilang pinanggalingan. Na ang ibig sabihin nun, Panginoon, ayaw na nilang balikan ang kanilang lumang buhay o ang dating buhay. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito, ganon din po, O Diyos, ang mangyari sa amin pong mga buhay. Kung paano ka namin sinasamba, Lord, sa amin po mga buhay sa lugar na ito, hayaan mo po, Panginoon, na dumating kami sa isang kalalagayan na ayaw na naming balikan pa ang dati naming buhay. At lakaran namin ang buhay na iyong ipinagkakatiwala sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil muli ipinakita mo at ipinaunawa mo po sa amin ang kahalagahan ng pagsamba sa iyo. Lord, yes, we adore you, Father God, in this place. At sa oras na ito po, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kung meron ka bang nakikita na anumang pagmamataas sa aming mga puso, pagmamalaki, pagmamayabang, Panginoon, aming isinusuko sa iyo. Dahil ang tunay na pagsamba, Panginoon, ay yung pagsamba na merong kapakumbabaan sa iyong harapan. Hindi kami makakaparoon sa luklukan ng iyong awa kung kami, O Diyos, ay nagmamataas at nagmamalaki. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, Lord, we humble ourselves, O God, unto you. Kami nagpapakumbaba, nagpapatira pa sa iyong harapan. Tanda, O Diyos, O God, na kayang-kaya namin ibaba ang aming mga sarili upang walang ibang mahitaas kundi ikaw. Salamat po. Dahil, Lord, hindi ka natutuwa sa mga tao mapagmataas. Salamat po, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Salamat na mula sa oras na ito po, Panginoon, kami ay lalapit sa iyo na punong-puno ng kapakumbabaan sa aming mga puso. Dahil itinataas mo ang mga taong mapagpakumbaba at ibinabagsak mo, Panginoon, ang mga taong mapagmataas. Lord, nais po namin makasunod sa iyo. Ayusin mo ang aming mga puso. Ayusin mo ang aming mga buhay. At sa oras ng ito po, Panginoon, hindi lamang po kami magpapatira pa sa iyong harapan. Hindi lamang kami magpapakumbaba sa iyong harapan at sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kundi, Panginoon, sa aming pong pagsamba at paglapit sa iyo, Lord, tulungan mo kami at huwag mong hayaan, Panginoon, na kami dadako, Panginoon, sa iyo pong presensya, na wala po kaming dala-dala na anumang handog sa iyo, Diyos. Una sa lahat, ang aming pong buhay ay aming inahandog sa iyo.
Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang aming pong buhay. Ang bawat aspeto ng aming buhay, Lord, we pray, Father God, na pagpalain mo, O Diyos. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil ipinaunawa mo po sa amin na kung kami dadako sa iyong presensya, sa iyong bahay panambahan, Panginoon, kami magdadala ng aming handog sa iyo. Kaya Lord, simula sa araw na ito, kami, Panginoon, ay dadako sa iyong paanan na meron pong daladalang handog sa iyo. Salamat. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Padre God, sa pamamagitan ng aming mga handog, makakaranas kami ng bukas na kalangitan. Dahil sa aming mga handog, sasawatayin mo ang anumang gawa ng devourer sa aming pong buhay. Sasawatayin mo ang anumang gawa ng devourer sa aming pamilya, o sa aming negosyo, o sa aming hanap buhay. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat. Dahil muli pinaalala mo sa amin ang mensahe na ito, Diyos, sa aming pong mga buhay. Na kami ay patuloy na lumapit sa iyo. Na kami ay patuloy na sumamba sa iyo. At kami, Panginoon, ay patuloy na magbigay ng aming handog sa iyo. Dahil kung paano mo ibinigay ang iyong anak na si Jesus, Lord, kailangan din namin na iaalay ang lahat-lahat sa aming pong buhay. Kaya, Ama, minsan pa, dalangin ko, Diyos, ang patuloy na pagpapala mo sa bawat isa na nandito, Diyos. Ganon din po, Ama, sa aming pong mga kapatiran na nasa online. Ama, dalangin po namin, O Diyos, na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pong pagpapala na hindi nauubos sa bawat isa. Sa lahat ng merong sakit at karamdaman, Lord, patuloy po namin idinideklara na ikaw ang aming dakilang manggagamot, na sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinamo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, lahat ng sakit at karamdaman ay binigyan mo na ng lunas at kagalingan. Ama, salamat po, Diyos. At hayaan mo rin na patuloy naming maranasan ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Ama, itinataas ko rin po, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat anak mo, Panginoon, na magsi-celebrate, Father God. Lord, nakasama ang kanilang mga mahal sa buhay mamayang gabi. Sa bawat pagkain na ihahanda sa kanilang hapagkainan, Ama, dalangin ko, O Diyos, na ito'y magdulot sa kanila ng kagalakan sa kanilang mga puso, na magtulak sa kanila na patuloy na magpasalamat sa iyo dahil pinagpapala mo sila at patuloy mo silang pagpapalain. Lord, dalangin ko, Diyos, ng bawat miyembro ng pamilya na magsasalo-salo mamaya, Panginoon. Lord, dalangin ko, Diyos, na dumaloy ang kapayapaan, dumaloy ang pagmamahalan, dumaloy ang iyong presensya sa kanilang kalagitnaan. Kaya, Ama, minsan pasalamat, pagpalain mo ang bawat pamilya na nandito, Diyos. Ama, salamat. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming pagtitipon na ganito. Kaya sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Lahat ng pinagpala na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating po Panginoon. Wash away my sin.